So, magle-live ho tayo ngayon. Hintay lang natin yung ibang mga tao. Hintay lang natin yung ibang mga tao. So, yung magiging topic kasi natin, mamaya, kita nyo, ang daming tao ngayon sa gym. So, ito yung peak season na sinasabi ko. So, dito tayo sa Gym Republic. So, i-feature natin ngayon yung Gym Republic. Kasi ang itatopic natin ngayon dito is yung sinasabi ko na peak season ng January sa mga gym business. So after na mahabang hiatus, ng mahabang bakasyon sa December, kasi December is punong-puno ng mga parties, kainan. So paminsan nakakalimutan na na mag-workout. So mahina nung December, pero makikita nyo ngayon January, sobrang dagsa ang mga tao. Balik tayo sa taas para mas makita nyo top view. So ito, kita nyo naman, magsi 6 o'clock. So ito yung time na ito yung time na nagdadagsaan na yung mga tao. Dating ng tao is 5 o'clock onwards. Pero kita nyo, punong-puno. Siguro ang tansya ko na ito, nasa 30 katao ngayon to. Pero to, at peak, may mga umaabot tayo ng up to 50 katao. Kasi, kita nyo, pwera dito sa mga gym equipment na meron tayo rito, madami rito. Pero dito, meron tayong Zumba area doon. Meron din tayong circuit training doon. So, mamaya, i-discuss din natin yung Mamaya, i-discuss din natin yung gusto ko na yung typical na gym setup. Ituro ko sa inyo yung preferred ko na typical na gym setup. Kasi, dati-dati, pag nagtayo ko ng gym, as in, ganito lang, gym bakal lang. Pero ngayon kasi, modern na. May mga tao na ngayon na aside from gym bakal ang mga ginagamit. So meron silang functional training. So nagba-bodyweight training, circuit training, calisthenics, etc. etc. So may market doon. So maganda kasi doon, may market ka sa gym bakal, pero may market ka pa rin doon sa functional training. So best of both worlds. Actually kasi, ewan ko kung napabanggit ko sa inyo dati. Dati kasi, kami nagsusupply sa pound for pound. Dati yon, ngayon hindi na. So napansin ko kasi sa pound for pound, mas nag-concentrate sila sa body weight training, sa mga functional training. Which is good kasi may market nga para doon di ba? Pero, ang nagkulang naman sila is yung meron sila, na magkaroon sila ng sapat na gym bakal. Di ba? Kasi may market yung gym bakal in the first place, mas malakas na market yung gym bakal kasi ito yung nauna Ito yung nauna, yung gym bakal bago yung mga functional training na yan. So, bakit hindi mas maganda na may gym bakal ka, at the same time, meron ka ring functional training na area. So ito, proud na proud talaga ako na i-feature tong gym na setup na ganito kasi kita nyo, ito,
daming tao dito, di ba? Pero kagandahan dyan, hindi na dyan na nakikisiksik. Di ba? Pag minsan, yung mga function ng mga nagko-crossfit o nagsisirkit, patakbo-takbo yan. Pabalibag ng mga barbell. Pero ngayon, hiwalay na yung area na to. Puntahan natin ha. Although kukunti pa lang yung viewers natin, pero pwede naman panoorin to afterwards. Eh. So, kita nyo, apaw yung parking natin ng motor. Dito sa abogado ka na ba, boss? Honestly, hindi pa po ako abogado. So, hindi pa ako nakakapag-bar. I hope, one of these days, makapag-review. Nakita ko to siya sa festival. Salamat po kung nakita nyo ako. Lapitan nyo lang po ako. So anyway, balik tayo. So ito yung regular setup. Daming sasakyan ngayon dito. Dito nakapark yung mga motorsiklo sa atin. Pero kita nyo sa likod, na andun din yung nandun yun. Shoutout kay Sir Japet. Shoutout din kay Sir Jan. So ito yung sa likod. Yung sa likod, kita nyo punong-puno na sasakyan. So ganun kadami yung mga tao ngayon dito. So daming mga tao na nag-workout. So puntahan natin yung puntahan natin yung sinasabi ko sa inyo na setup ko ng gym equipment. So, ang suggest ko talaga, ang perfect na setup para sa akin sa isang gym business is meron siyang allotted space para sa gym bakal. So ito yun. So yung gym bakal ko siguro mga nasa around 400 to 500 square meters yung area. So puro gym equipment yung naandito. So hindi na nakikihalo dito yung hindi na nakikihalo dito yung mga nagsisircuit or bodyweight training. So kita nyo, punong-puno na tayo dito. Tapos mamaya, 7 o'clock, dito sa area na to, magkakaroon naman nung Zumba natin, yung group exercise. So ito yung sinasabi ko. So ito, meron din tayong rito, yung functional area natin. So ito, open na space lang to. Open na space lang siya. So nilagyan ko ng artificial grass para pwede mag-sled. So meron akong ring doon para pang calisthenics. Mga heavy lifters nandito. So hiniwalay ko to. So ganito yung setup ng sinasabi ko ng pound for pound na meron silang open na space. Basically ito, tapos konti lang na gym bakal. Pero kung mo, ilang tao rin to na nagwo-workout dito, di ba? So ang luwag niya. Mag-alat ka na ng konting space para dito, kita mo, daming tao para hindi na sila nagsisiksikan, di ba? So yun yung maganda setup, na na gawin mo. So kung meron kang available space para sa gym equipment, a certain area noon, mag-alat ka ng open space lang para sa circuit mo, sa CrossFit or sa functional training. Sabi ni Sir Alan, magkaka-gym din ako, iipon ko na boss. Actually, Sir Allen, medyo nakita mo, medyo malaki ngayon yung di ba? Yung Gym Republic na nakikita nyo. Pero kung nakakasubaybay kayo doon sa mga videos ko noon, dati 30 square meters lang talaga yung original na area namin eh. Dating garahe lang namin, garage gym lang talaga yung setup namin. So, wag kayong matakot na magsimula ng maliit. Kasi ganun ako eh. Walang malaki na nagsimula ng malaki kagad. So, maganda lang magsimula ng maliit. Just imagine, 30 square meters yung area namin dati. Na 1,200 square meters na tong gym area natin na to. So, nakakatuwa na napagsinop natin to. Panoorin niyo yung susunod ko na na video na i-upload. Ang topic natin doon is pwede bang yumaman sa gym business. So, i-share ko doon yung mga na-experience ko. So, paano ako naging financially stable dahil sa gym business. Okay, lagyan mo din ng half court. Actually, plano ko lagyan ng half court talaga. Ang laki pa ng space doon eh. Pero kasi, ang inaalala ko doon sa half court, natatakot ako na baka mamaya aksidenteng tumalbog yung yung bola. Actually, kahit full court pwede dito eh. Pero natatakot ako na baka mamaya tumalbog, tumama sa tao, makadisgrasya pa.
So, gusto ko yun. How much per session? Dito sa amin, sir, is 60 per session. 60 per session kami dito, 60. Pero, yung 60 na to, once tusawa ka na sa gym equipment, pwede ka pa mag-circuit. Tapos, ang monthly namin dito is 750 pesos. 750 pesos. Pero, once tusawa ka na gym nun, sulit ka na doon. Tapos, pakita ko yung setup ko. In passing, pakita ko yung setup ko ng gym. Baka makapulot kayo dito, whether dati ka nang may gym business o magsisimula pa lang. Ewan ko kung makikita itong kita ba yung signage? So kung di kita yung signage kasi masyado maliwanag, yung tatlong letra na yan, GYM. Tapos sa baba, Republic. Kita mo, mga 1 meter ang laki na yung Gym Republic na yan Yun yung kagandahan nun. Pagka ganun kalaki, hindi mo kailangan ilagay yung buong pangalan ng gym mo. Importante kasi, pag nakita na tayo yung GYM, gym, matik na yan. Hindi na sila mag-iisip ano bang business yan. Kasi dati, sabi ko nga, ang pangalan ng gym business ko is Cavite Fitness Center. Ang haba. Tapos napansin ko, yung mga naka-tricycle, naka-motor, pag dumadaan sila, nakatingala sila, hindi nila mabasa, hindi nila maintindihan halos. Hindi katulad yan, GYM, yan na yun. Kasi tiro mo, pagpasok mo, kalsada to kalsada. So pagpasok mo, pagdaan mo rito sa kalsada to, napatingin ka rito, kuha mo na kagad yung atensyon ng tao Kuha mo na kagad, uy, may gym dito. Diba? So, ito ngayon yun. Ito yung perfect na setup ko. Una, yung signage. Yung signage, kung mahaba man yung pangalan ng gym mo, doon mo na lang ilagay sa loob. Doon ka na lang mag-post. Doon ka maglagay ng banner, ng tarpaulin na maglalagay ng pangalan mo. Pero sa labas, lagay mo lang GYM. GYM lang ilagay mo. Tapos, pagpasok, ito yung typical setup na maganda. Kasi, doon sa mga nadideliveran namin, medyo, yung iba kasi, inartihan nila nilagyan ng lobby. Mapapansin mo dito, wala akong lobby. Walang upuan dito. Walang upuan. Pasok agad. Bakit? Kaya walang upuan kasi yan, ang gym is hindi para tambayan. Pag nilagyan mo ng upuan yan, tatambayan lang yan. Ang kailangan yung mga tao pagpasok, workout kagad. So ngayon, hindi ko sinasuggest magkaroon ng upuan, hindi ko sinasuggest magkaroon ng lobby. Pero pagpasok mo rito ngayon, dapat etong entry area, kasi tira mo to, pwedeng nandyan din yan, hinarangan ko. Para dito, mapipilitan sila na iisa lang yung dadaanan. Ang reason dito is, para pagpasok, lista kagad ng attendance dito. Kasi may nakita ako setup ng gym na business, etong kakaheran nandun sa likod o nasa tagiliran. Ang problema doon, malaki yung chance na hindi makapag-attendance o makapagbayad yung tao dahil dire-diretso lang. Importante kasi, meron kang staff dito na pagpasok ng tao, magtatanong, may mag-entertain. Hindi yung di ba, yung pagpunta mo ng gym, patingin-tingin ka pa, di ba? Mahirap yung gano'n kasi huwag mo antayin yung kliyente mo na pasilip-silip lang kasi baka mamaya umatras yan. So, ang lagi kong sinasabi sa staff ko, pag may tao rito na pumasok na nakikita nyo na parang patingin-tingin, kausapin nyo na kagad. Hindi mo magagawa yun kung wala dito yung yung bar mo, kung nandun sa likod. Kaya first and foremost, dapat ang bar mo nandito sa harapan, dito sa controlled area na pasukan, para lahat pipirma. Para kung may kailangan itanong, kung kailangan magbayad, bayad ka agad. Okay? Tapos, mapapansin nyo, ang setup ko sa gym, lahat ng pang-cardio ko na mga gamit, nandito sa unahan. So, itong mga bisikleta, may 3 bisikleta ako, may sira lang na isa. So, may 3 akong bisikleta, na andito rin yung treadmill ko. So, may treadmill din ako. So, may ano yan, may rason yan, bakit nandyan yung treadmill ko at nandyan yung ka-spinner bike ko. Ang reason dyan kasi, balik tayo uli, doon sa point of view, sa perspective. So, ikaw ngayon, baguhan ka, beginner ka na
pupunta sa gym, di ba? Most of them na pupunta sa gym, ang goal is magpapapayat, magpapalus ng weights, di ba? So, tingnan mo to. Pag papasok ka, kunyari, babae ka na gusto magpapayat, o lalaki na gusto magpapayat, papasok ka rito, pag nakita mo yung mga gym equipment ka agad na yan, na naglalaki ang gym equipment na yan, matatakot ka. Bakit? Kasi marami sa mga hindi nakakaalam, ang iniisip nila, pag ginamit mo yung mga gym equipment na yan, iniisip nila lalaki yung katawan nila. Kaya nga ako pumunta sa gym, di ba? Kaya nga ako pumunta sa gym para magpaliit. Tapos yun yung una ko makikita, yung mga malalaking equipment, di ba? So, kung ako gusto ko magpapayat at gusto ko mag-lose ng weight at nakita ko kagad yung mga naglalakihan na gym equipment, matatakot ako, baka umatras ako. So that's the reason bakit naandito ngayon yung spinner bike at naandoon din yung treadmill. Kasi pagpasok mo ngayon, ang point of view mo, pagpasok mo sa entrance mo, bayad ka, tanong ka sa kahera, pero makikita mo kagad, may bike, may treadmill. Doon ako papayat, di ba? So yun yung reason ko. Actually wala nagturo sa akin noon. Yun yung reason ko bakit ako nag-set up ng nandito. Pwede rin to, kung nasa second floor ka, pwede rin to na ang mga treadmill mo at saka bisikleta mo sa bintana. Para pagdating sa labas, kitang-kita ka naman. Diba? So yun yung sinishare ko sa inyo na mga business tips ko. Tapos, mabalik tayo sa treadmill. So, ito yung treadmill ko. So, ano lang tayo, brief lang tayo na explanation sa treadmill. So, itong treadmill, may separate na bayad to. May hiwalay na bayad to. Hindi to kasama doon sa 750 pesos na monthly. Bakit? Kasi mahal ang maintenance at konsumo ng treadmill. Dapat to hindi mo isinasama sa bayaran ng monthly kasi hindi lahat ng tao gumagamit ng treadmill, di ba? Hindi lahat gumagamit ng treadmill. Lugi naman sila kung magbabayad ako ng malaki tapos hindi naman nagagamit ng treadmill. Dapat to optional. Pangalawa, ang pinakamaraming nagtatanong talaga sa akin yan is, boss, tong treadmill ko, pwede ba to yung hinuhulugan ng piso? Di ba? Pwede bang hinuhulugan ng piso? Kasi kikita ako doon Hindi ko sinasuggest yung bakit. Kasi ito, napaka-komplikado, napaka-delikado nung setup niya. Katulad ako, naglalagay ako ng auto volt regulator. Diba? Yan, may auto volt regulator yan para hindi siya biglang pagpasok ng kuryente, hindi pumasok sa treadmill. Kasi mangyayari niyan, baka biglang pasok ng kuryente, sumabog yung loob ng treadmill. So ngayon, yung dihulog na treadmill. Yung dihulog na treadmill, pag hulog mo ng 5 pesos, biglang magkokonekta yung kuryente nun. Doon na yung papasok ng bigla yung kuryente ng treadmill. At doon nasisira. So imagine nyo, ang treadmill, nagkokosto ng 85,000 pataas pagka commercial. Mind you, pag bibili ka ng treadmill, kailangan commercial. Otherwise, masisira ka agad to at hindi to covered ng warranty pag home use. Dapat pang commercial use. So, kanina, nag-video tayo. Ngayon, mas madami natin. Ikot tayo ulit. Mas marami na yung tao. Nagsisimula na rin yung natin, yung group exercise. So ngayon, belly dancing yung ginagawa nila. Tapos may pa rin pala ako dito. May taekwondo area. So dito, meron kami mixed martial arts na area. So ito, pwede rin gamitin to. Pag walang gumagamit ng mixed martial arts area namin, pwede rin gamitin for exercise siya. Tapos ilibot ko kayo. So kita nyo rito, punong-puno na sasakyan. So, ito yung magandang setup. Anyway, itetake ko na rin yung opportunity na to kasi mukhang this year, matutuloy na yung Tarlac natin. Magtatayo tayo ng branch sa Tarlac ng Gym Republic at saka Gym Depot. So abangan nyo kami dyan. So ganito setup ang gagawin ko sa Tarlac. Warehouse, mataas ang kisame, may parking sa loob para
kung umulan man o umaraw man, yung kliyente, hindi na para lumabas pa. Nandito na yan, nakasecured ka na. So, kita nyo, gano'ng kadami tao doon sa Gym Bakal. Silip tayo dito sa ano. So, ito yung functional training area namin. So this year, medyo madadagdagan ng konti yung mga content natin. So dito na tayo mag-video sa ano. Dito na tayo mag-video sa Gym Republic pag hindi tayo nagpo-proof of completion. Para at least makita nyo personal yung mga setup na ginagawa natin sa gym business natin. So kita nyo, halo na yung babae, tsaka lalaki. Diba? So dati kasi parang nako-conscious pa yung mga babae na makapag-workout. So balik tayo ulit sa taas para mas kita nyo ng top view. Shoutout kay Sir Ariel. Si itong Boss A Fitness Gym, si Sir Ariel to sa Cebu. Sir Ariel, shoutout to si Sir Ariel. Order sa atin to from time to time para ma-improve yung para ma-improve yung gym niya. So ngayon may order na naman si Sir Ariel. So kita nyo, punong-puno na naman ang Gym Republic. So ito yung nakakatuwa sa gym business kasi yun mo, ikumpara mo to sa ibang business, ikumpara natin sa tindahan, ikumpara natin sa computer shop or sa transportation. Lahat yon kailangan mo ng maintenance kailangan mong patakbuhin yon. Samantalang ito, minsan ka lang maglalagay ng kapital, katulad na ito maggamit na to, tagal na yan. Yung iba dyan, mahigit 10 years na. Pero hanggang ngayon, kumikita pa rin, di ba? So, saka makakita ng ng ganung business na 10 years na, ginagamit mo ganyan pa din. Tapos hindi lang yun, nagmamahal pa yung niyan, yung halaga niyan. Lalo na yung mga plates, yung mga dumbbells na yan. Nung nag-start ako ng gym business ko, nasa 18 pesos lang per pound ang plato. Ngayon nasa 45 pesos na. So 15 years na ako. Actually, baka may magka-interest. Ito, binibenta ko na yung ibang gamit ko dyan kasi papalitan ko na ng bagong design. So bago na yung mga design kasi namin So papalitan ko na siya. Pero imagine, kahit ganyan yan, hindi nadi-depreciate yung halaga niyan. Nag-appreciate pa kasi nagmamahal yung bakal. Yun yung kagandahan sa sa gym business. Kasi pag nag-invest ka rito, hindi naluluma, hindi nag-depreciate, hindi lumiliit yung value ng hindi lumiliit yung value ng capital mo. Unlike yung kunyari, bili akong tricycle, bili ako ng jeepney, tapos isang taon, 2 taon, ibenta mo yun. Magkano na lang yun? Diba? Di katulad ng gym business. Dahil patuloy na tumataas ang halaga nito, pag binenta mo to, kunyari, bigyan mo 5 years, 10 years. After nito, pag binenta mo to 10 years, baka kaya mo pa ibenta to sa puhunan Kasi by the time na maibenta mo na siya 10 years, malaki na halaga nito. Katulad niyan, yung package C namin, yung best seller namin. Ngayon 300,000 siya. Tandang-tanda ko yan, noong 2008, package 197 ang tawag namin dyan. Kaya siya package 197 kasi 197,000 siya. So ibig sabihin, kung nabili mo yung package C way back 2008 ng 197,000, ngayon 300,000 na, baka kaya mo pa ibenta ng 200,000 yan. Kumita ka pa ng 3,000. Pero imagine, sa 10 taon, sa 15 years, magkano na yung kinita mo? Magkano yung kinita mo dun sa gym equipment na yan? Sobra-sobra ng return of investment ang inaabot mo dyan. Di ba? Ganon ka-intact yung capital mo. Imagine, naglabas ka ng 200,000 pesos 15 years ago. Ngayon, 15 years ngayon, pwede mo na ibenta to sa ganung halaga din.
Di ba? 200,000 pesos. Kasi ang dumbbells, hindi naman nagmumura yan eh. Yung plato, hindi rin nagmumura yan. Kaya kaya engganyo talaga ako na i-preach yung gym business. Kasi, sa totoo lang, abangan nyo yung video ko na i-upload ngayon. Kasi, ang topic natin doon, kung yayaman ka ba, pwede ka mang yumaman sa gym business. So, mapaliwanag ko paano ako naging financially secured sa gym business. Kayang-kaya mo to. Isipin mo to, 1,200 square meters po ito. 1,200 square meters. Shoutout kay Sir NJ Esconde. To si Sir NJ, kung di ako nagkakamali, from Cebu din to. May order din sa atin to si Sir NJ eh. Shoutout Sir NJ sa inyo. So, yung gamit ni Sir NJ, ginagawa na rin sa Gym Depot. So, imagine, 1,200 square meters to. 15 years na kami rito. So, 1,200 square meters. Pero imagine, nung nag-start kami, 30 square meters lang kami. 30! Imagine mo yung 30, tapos ngayon 1,200. Kaya mo yun eh. Bigyan ko kayo ng short na explanation paano nyo kakayanin yan. Kasi yung topic natin ngayon, paano kaya yaman sa gym business, pinaliwanag ko yung journey ko eh. Sa gym business. So, first and foremost, importante na meron kang primary source of income. Kaya nagtatrabaho ka, kaya nagnenegosyo ka, yun yung tinatawag na primary source of income. Okay? So, may trabaho ka or may negosyo ka. Sa trabaho mo, sa negosyo mo, sapat yun para sa pang-araw-araw na kita mo. Pero nakaipon ka. Sa ipon mo, nagtayo ka ngayon ng maliit na gym. Kaya ko, nagtayo ako ng 30 square meters na gym. Samantalang noon, may business ako, nangungontrata ako ng bubong. Yan ang business ko. Nangungontrata ako ng bubong. Yan yung primary source of income ko. So sa primary source of income ko, buhay naman kami ng mga anak ko. Bubuhay naman kami. Pero, hindi sapat eh. Yung luho, yung gusto ko yumaman, natatagalan ako, hindi ako yumayaman eh. Ang nangyayari, kumakain kami. Nabibili namin yung mga basic na pangangailangan namin. Pero, hindi kami yumayaman. So, ginawa ko, nagtayo ako ng gym ko. Without even knowing it, nung nagtayo ako ng gym, yun yung naging secondary source of income ko. Okay. So, may dalawa na yung source of income ko. So, buhay pa rin ako dun sa pagbububong ko. Pero ngayon, dahil kumikita na ako sa gym, yung kita ng gym, dalawa yan. Pwedeng ilagay ko sa mga luho, sa mga luhong bagay para sa mga anak ko. Or ipunin ko. Sa case ko, inipon ko. So, ang ginawa ko, 100% kinita ko, inipon ko. So, kumikita ako ng 500 to 800 pesos isang araw nun. Sa bahay ko yun sa bahay ko yung gym. So, kung kumikita ko ng 500, di lumalabas yung 15,000 isang buwan. So, yung 15,000 isang buwan na yun, pwede kong gastusin yun sa luho. Pwede akong bumili kotse, hulug-hulugan, or mag-travel, mag-tour, kasama mga anak ko. Magagawa namin yun. Pero hindi namin ginawa. Nagtiis ako na isang taon. Isang taon akong hindi tinipid. So, sa isang taon, nakatipid ako ng 180,000 kasi yung kinita ng gym ko, naipon ko, 180,000. So, yung 180,000 na yun yung pinantayo ko ng pangalawang gym ko. Pangalawang gym, pero pangatlong source of income. Kasi yung unang source of income ko, nangungontrata ako ng bubong, tapos may dalawa na akong gym. Ngayon, dati, yung isang gym ko, kumikita ng 500. Ngayon, yung dalawa, kumikita na ng dalawang 500 or 1,000. So, imagine mo ngayon, dati kumikita ako 500, ngayon 1,000 na sa gym. So, dati, 15,000 ang kinikita ko isang buwan, ngayon 30,000 na. Dati, kailangan ko mag-ipon ng isang taon para makapag-ipon ng 180,000 para makatayo ng isa pang gym. Pero ngayon, dahil dalawa na yung gym ko, at kumikita na ako ng 1,000 isang araw o 30,000 isang buwan, kailangan ko nga lang ngayon na is 6 na buwan. Hindi na isang taon para makabuo ng 180,000.
So hindi ko na kailangan mag-ipon ng isang taon. 6 na buwan na lang yung inipon ko para makatayo na ako ng ikatlo kong gym. So makikita nyo, so on and so forth, kung mapapadami mo yung gym mo, or kung let's say, tumigil ka sa pangatlo. Kunyari, tumigil ka sa pangatlong gym. Sa pangatlong gym mo, kumikita ka ng 3,000 isang araw. Which is not bad. Kasi magkano yung sweldo mo? Magkano, sa isang araw, swerte, may 1,000 isang araw na sweldo. Or may negosyo ka, swerte, 1,000 isang araw. Pero ngayon may 3,000 ka. Di ba? So makikita mo, yun yung yun yung sinasabi ko leverage eh. Leverage is, pag mag-isa ka lang, mahirap eh. Pero kung dalawa na, o marami na yung source of income mo, padali ng padali. Kasi kung isa lang, ang source of income mo, tapos para makapag-ipon ka, kailangan mo ng 12 months. Pero kung dalawa na yung source of income mo, pwedeng 6 months na lang. At pag 3 na yung source of income mo, baka 3 months na lang ang kailangan mo. Paikli ng paikli yung sorry, nawala na ako ng sound. Nalobat na ako. Naririnig ba ako? Naririnig nyo na ako? Na nag-mute na yun eh. Sorry. Des, mag-live ka nga. Tingnan mo nga ako naririnig ako. Naririnig nyo pa ba ako? Okay, good. Sorry. So, hindi pala ako naririnig kanina kasi nalobat yung microphone ko. Pero ngayon, baka sabog-sabog yung boses ko. So, yung sinasabi ko kanina, itong gym versus doon sa una kong trabaho yun eh. Yung yung pangongontrata ng bubong. Trabaho yun. Ang hirap nun. Nasa labas, nasa initan, biyahe. Kaya, para sa akin, trabaho yun. Pero dito sa gym, hindi trabaho to. Hayahay ka rito. Pag ito ang negosyo mo, hayahay ka kasi labas mo dito para kang tambay. Totoo yun, tambay. Tatanungin mo yung mga may-ari ng kung nag-gym ka, tignan mo yung mga may-ari ng mga gym, nakatambay lang dun. Pakwento-kwento lang dun. Pero kumikita ng pera yun. Mas malaki kinikita nun kaysa dun sa doon sa mga nagtatrabaho kunyari sa Cavite. Pupunta ka pa na Maynila, mamamasahe, gising maaga. Pero pag may business ka nito, takbo, tambay, maiinip ka talaga dahil wala kang gagawin. Pero kumikita ka ng pera. So yun yung sabi ko, kung doon sa business ko na pagbububong, kumikita kunyari ko 1,000 isang buwan, pagod na pagod ako, 1,000 isang araw, 30,000 isang buwan, pagod na pagod ako nun, pagod na pagod.
Pero ito, kung may 3 ako nitong gym na to, 3,000 isang araw yun. Hayahay ang buhay mo. Di ba? Eh tayo, hindi tayo nabuhay para magtrabaho, para magpakahirap. Di ba? Pero kita mo to, sa totoo lang ngayon, dinubuo ko pa yung di sir, hindi ako nagpaplano magpagawa ng second floor. Pero ito, may second floor ako doon, gagawin ko tong spa na masahe. Pero ang tatawagin ko dito, tanong ni Sir Brian Palahe, hindi ako maglalagay ng second floor sa gym, pero ito, yan, gagawin ko spa. Pero parang recovery area. Kasi ito, magandang topic yun. Kasi ito, maglalagay ako ng parang recovery area. Di ba pag after mag-workout, masakit yung katawan natin? Yung masahe na gagawin dito sa spa ko, hindi siya mga Thai massage, hindi siya mga shiatsu, hindi siya ganon. Ano siya, recovery siya. Kung masakit yung balikat mo, yun ang tinira mo, yun yung gagawin natin. Pero maganda kasi doon, kita mo, kita ba doon yung yung Gatorade? Yung Gatorade na yan, magandang example to. Yung Gatorade na yan, ang SRP niyan, 16 pesos. 16 pesos. May kita ka na. Okay? Pero ako, ang benta ko 20 pesos para wala nang suklian. Wala nang suklian. Bakit? Kasi yung tao, captured market na yun eh. Captured na siya. Nandito na siya sa gym. Lalabas pa ba yan? Nauuwaw na ako. Mas mura yung Gatorade sa labas eh. Doon ako bibili. Hindi. Dito na bibili yun. Kasi nasa loob na eh. So magbenta ako. Meron akong dyan. May Gatorade. Tapos yung anak ko, gumagawa ng soya. Dyan din. So captured market na yan. Hindi na yan bibili sa labas. So ganito rin yung yung gagawin kong spa. Diba? Dahil naandito na rin lang naman ako sa gym ko. Wala nang additional rent to on my part. Kaya kong mababa yung bayad sa spa. Diba? Tapos, imagine mo kung sa isang araw nakaka 200 katao to eh. Sa isang araw, 200 katao. Sa 200 katao, let's say, 20%. 10% na lang. 10% ng nag-gym sa'yo, nagpamasahe. Eh di captured market mo na yun, dagdag kita na yun. Yun yung sinasabi ko. Subaybayan nyo, subaybayan nyo yung mga videos ko. Kasi, hindi lang gym ang business sa gym. Di ba? Hindi lang gym ang business sa gym. Maraming pagkakakitaan dito. Umpisa pa lang yan, yung gym. Pero pwede ka magbenta ng Gatorade, ng supplements, magturo, mag-personal training. Malaki kitaan dyan. Di ba? So, wag mong isipin, wag mong limitahan yung isip mo na pag magtatayo ka ng gym, gym lang. Shoutout kay Sir Rafael. Hindi ko alam kung nanonood si Sir Rafael eh. Si Sir Rafael from Sorsogon niya, kliyente natin yan. OFW. Pero maganda yung yung start niya. Tapos nagpaturo talaga siya. Ano yung pagkakakitaan natin dyan, Sir RP. Ginaguide ko siya. Natutuwa ako doon. Maganda subaybayan natin. So, sa mga bagong nanonood dito, ngayon lang nakapanood sa channel ko, nagbibigay tayo ng guide, ng assistance dyan sa mga nag-uumpisa pa lang sa gym business at yung mga may sarili ng gym business na hindi kumikita. Kasi hindi naman lahat ng business o gym business ay kikita. Pero ito, tuturuan ko kayo para papaano Sir Joe Cans. Sir Joe Cans, sa totoo, wala kami mga promo. Bakit? Kasi mura ang mga gamit namin. Bakit mura? Kasi wala akong ahente. Di ba? Sa mga, si Sir Boss, si Sir Ariel. Sir Ariel, shoutout ha. Tinan mo si Sir Ariel. Pag na-order sa akin yan, ako kausap niyan eh. Di ba? Ako yung gumagawa ng equipment, ako yung kausap mo, ako yung nagpo-promote mo. Hindi ako kumukuha ng tao para mag-ahente. Hindi ako kumukuha ng tao para reseller. Kaya tumataas ang presyo eh. Sa reseller tsaka sa sa mga ahente. Kaya mura. Kaya Sir Jokans, malaki maimumura mo pag sa amin ka kumuha. Pero, hindi lang yung mura ang makukuha mo. Hindi mura ang gamit. Hindi quality gamit lang din. Ang makukuha mong importante rito is yung advice. Yung after sales.
Kasi ginaguide namin ginaguide natin yung mga tao para sa business, kung paano patakbuhin, kung paano nyo palalakihin yung gym business nyo. Yun yung ituturo ko. Yun yung pinakamalaking advantage nyo sa amin, sa Gym Depot. Kasi mag-canvas kayo, please, mag-canvas kayo doon sa mga gym equipment fabricator. Tapos tignan nyo, pwede mo ba magpatulong paano magtayo ng gym business, paano ba kumuha ng lisensya. Tignan nyo kung paano kayo turuan. Maniwala ba kayo na hindi lahat ng gym equipment fabricator may gym business? Ay doon ka matakot pag ang gym equipment fabricator is walang gym business. Una, fly by night yon. Pag tinakbuhan ka noon, hindi mo na mahahanap kung saan yun dahil walang gym. Pangalawa, hindi naniniwala yon sa gym business. Naniniwala yon sa gym equipment fabrication business. Di ba? Pero sinasabi, ako, promise, makapagtayo pa ako ng 2 o 3 Gym Republic, magre-retiro na ako. At pag nagretiro ako, promise, sobrang hayahayang buhay. Sobrang hayahayang buhay. Ngayon lang sa totoo lang, sa kita ng Gym Republic, pwede na akong magretiro. Pero bakit hindi ko ginagawa? Gusto ko na magretiro. Pero tinitraining ko na yung anak ko Kasi, kailangan may matuto paano i-handle to. Yung ibang business, mahirapan kang turuan yung mga anak mo. Ito gym business, nako po, napakadaling magturo nito. Napakadaling magturo nito. Sir Jokans, free delivery po ba sa Negros? Hindi po free delivery, pero marami na kami na-deliver sa Negros. So, naka-deliver tayo mula Dumaguete hanggang Bacolod, Binalbagan, Bayawan, sa La Carlota, Binalbagan uli, Mount sa Silay, Bacolod. Ikot ko yan. Promise, sa ulado ko na yan. Sa San Carlos, sa Victorias, sa Magalona, etc. Pero, Sir Jokans, hindi siya free delivery. Pero, ito ngayon yon. Ang advantage mo na naman sa Gym Depot, meron kaming branch sa Cebu. Yan. Si Sir Ariel na nanonood. Taga Cebu yan. Hindi na sa Maynila nanggagaling yan. Tapos, si Sir Denver is from Negros. May kliyente tayo dyan, si Sir Denver, magde-deliver tayo next month. Ang maganda dyan, Sir Jokans, is pag sa amin ka kumuha, doon na magagaling sa Talisay, Cebu, yung gamit mo. Pag nanggaling sa Talisay, Cebu, mura lang yung shipping cost kesa sa Maynila. Kasi lahat ng fabricator nasa Maynila. Ako lang yung nasa Cebu. So, sa Cebu, itatawid lang natin, depende kung saan ka sa sa Negros. So, kung malapit ka sa Bacolod, papunta tayong Toledo, Cebu. Toledo, Cebu, papunta San Carlos. Kung nandun ka naman sa bandang Dumaguete, papunta tayong Santander. Sa Santander, ay, malapit ka Bayawan. Okay, sir. Kung malapit ka sa Bayawan, ang nadeliveran niyan natin dyan, yung Sambuangita, Bayawan. Yan, di ba? Papunta yan doon, di ba? Yung Bayawan, kasi nakadeliver ako sa Bayawan. Ako nag-deliver doon Talisay, si Boss Ariel. So, Sir Jokan, sa ulado ko yan. Pag sa Bayawan, sa Dumaguete, di ba? Sa Dumaguete, padadaanin natin yung kargamento. So, mula Talisay, Cebu, ibabiyahin natin yan ibabiyahin natin yan sa Santander, Cebu. Pagdating sa Santander, sasakay sa barko, papuntang Dumaguete, papuntang Sambuangita, papuntang Bayawan. Di ba? Tama? So, yun na sabi ko. Sa ulado natin yan, yung delivery sa Negros dahil napakadami na ang delivery sa Negros. So, Sir Jokans, sa tingin ko, maganda mag-canvas ka sa Manila. Kung magkano shipping cost mula Manila. Tapos tanong mo, paano pag nasira yung gamit? May 1-year warranty yan, di ba? Sino gagawa? Taga Maynila ba gagawa niyan? Di ba? Hindi. Kasi, nasa Maynila sila Paano ka pupunta sa Negros? Di ba? Kami, pwede. Napupuntahan namin yan. So, shoutout kay Ma'am Isa
Baritos. Ma'am Isa, itong Gym Republic, sa Cavite City to. Ito yung gym business ko eh. Ito yung gym business ko. So, recap tayo doon sa mga ngayon lang nanood. So, ang topic natin for today is pinapakita natin na ang gym business is magandang business. Na ang peak season sa gym business is itong panahon ng January at first quarter ng taon kasi masisipag ang tao na mag-workout. Okay? Mami Isa, shout out. Okay, Sir Jokans, i-send ko yung number ko sa inyo. Promise, Sir Jokans, mag-canvas ka. So, sa Maynila, meron dyang RVH, meron dyang King Carlos, may Extreme, may Ensayo, at marami pang iba. Galing Maynila, promise, tanungin mo, ito, dalawa lang itanong mo. Una, magkano shipping cost? Papuntang Maynila, papuntang Negros. Okay. Pangalawang tanong, pag nasira ba yung gamit ko at covered ng warranty, paano nyo aayusin? Yun lang. Talo na yun sila. Di ba? Kasi meron kami sa Talisay, Cebu. So yun, mura ang shipping cost, mas madali pang servisyohan ng warranty. Tapos ang presyo namin sa Cebu at presyo namin sa Manila, pareho lang. Ang nagkaiba lang, is yung mga plates, bars at dumbbells kasi dito pag galing sa Maynila yun eh. So pag dito pag galing, may shipping cost lang ng konti yun. George Angeles. So Sir George, PM ka sa akin. I-send ko sa iyo yung mga price list na gusto mo. Meron tayong online store dyan na pwede mong pagpilian ng ano. So sakit pala sa lalamunan mag-live. Abangan nyo. Kung may mga iba pa kayong katanungan, kung meron kayo ibang mga topic na gusto, PM nyo lang. So, ito yung mga advantage nyo Ito yung advantage sa Gym Depot. Una, kami lang yung gym equipment fabricator talaga ang nagbibigay ng assistance sa mga gustong magtayo ng gym business. Kami lang yung nag-guide mula sa pagkuha ng lisensya hanggang sa pagpapatakbo ng gym business. Kami lang po ang nagbibigay ng ganung serbisyo. Malaking bagay yun kasi di ba, napunta ka sa gym, pag hindi mo alam yung gagawin mo sa gym, bara-bara ka. Pag bara-bara ka, matagal ang progress. Pero pag may coach ka, pag may magtuturo sa'yo, mas mabilis ang progress. Ako po yung coach ng gym business nyo. Ako yung magko-coach para mas mabilis yung progreso nyo. So yun yung unang-unang advantage yun sa Gym Depot. Pangalawa, 15 years na po kami sa negosyong ito. So na-perfect na namin ang dapat i-perfect. At kung mapapansin nyo, hindi ko alam yung mga kompetensya ko, kung may mga nagla-live, kung may nagvi-video. Pero ako kasi, palibasa alam ko, wala akong niloko, wala akong tinarantado, wala akong tinakbuhan. Lakas loob po ako na nagvi-video. Otherwise, alam nyo naman na social media, madali kang masira pag may ginawa kang kalokohan. So, mapapagkatiwalaan kami. Pangatlo, lahat ng gym business, pag umorder ka, kailangan mo mag-down payment ng 50%. Ang laki nun. Ipagkakatiwala mo yung pera mo sa isang tao na hindi mo naman kilala, di ba? So, bakit mo ipagkakatiwala? Sa amin, kahit 1 million pa yung order mo, 20,000 lang yung down payment mo. Kaya hindi ka matatakot. At babayaran mo lang ako pag kumpleto na yung gamit mo at na-video ko na. So nakita nyo bakit ganun kadami yung nagtitiwala sa Gym Depot. Ano yan, Luzon, Visayas, Mindanao ang delivery namin. Nakapag-deliver na kami ng Apari, nakapag-deliver na kami ng Hulo. Diba? Parang Itbulaga lang yan, Apari hanggang Hulo. So anyway, salamat sa mga nanood ng mga ng live ko. I hope ma-perfect ko pa yung pagle-live natin. Sir NJ, salamat. Sana ma-perfect ko pa kung paano mag-live. Dahil first time to nag-live. At makaasa kayo na sa mga susunod na pagkakataon, dadamihan pa natin yung mga gym business tips. Ako po si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.